naman po. Nagsuscroll ako, ayan na naman ang jutang dyan na parang tubol. Tangay na, yung hayop na yan, yan ang tandaan nyo yung mukhang yan, yan ang araw-araw na nagpapahirap sa bawat Pilipino. Yang demonyong yan ang nagpapahirap sa inyo. Nandoon siya sa Austria. Inaantay lang natin yung picture na, na makapagpapatunay na nandoon nga siya. So may kausap tayo kanina, mga kababayan, na yung hayop na yan nandiyan. Pero kasi ganito yan. Unang-una, hindi nila ma-arresto si Spokes kasi nga protected si Harry Roque sa gobyerno ng Austria dahil ongoing nga yung kanyang asylum. Di ba sinabi ko na sa inyo, pwede kasi na itong ginagawa talaga ni John Vic Poquido ay ginadahilan niya lang si Spokes Harry, and now Zaldico, na pupunta sila sa Austria, sa Europa, para sila ay magbiyakan doon. Okay, magbiyakan ng Kipay Laboom. Okay? So, ngayon, mga kababayan, nananawagan ako sa Austria, sa Czech, buong magkakapitbahay lang naman yan eh. Diyan sa Northern Europe, o kahit saang part, get ready your camera. Di ba? Sinabi ko yan sa inyo. Kasi, eto nga eh, John Vic Poquido. Binitbit mo ba si Poquido Bilatra? Yun yung tanong. Pumunta ka ba dyan para sa Chuba-Chuchong delegation ek-ek o kikidnapin nyo si Harry or pwedeng kidnapin si Zaldico dahil, napatunayan namin naman, ay expose naman kahapon ni Spokes Harry na personally nakausap niya si Zaldico. At hindi ko rin naman sasabihin yun kung wala tayong verified na information. So ngayon, ito ang task nyo. Kayo dyan lalo na sa Vienna. Dahil itong si John Vic Remulla, okay, napag-alaman natin na nandyan na siya sa Austria. Ang pinaka-task nyo, kasi nga, pera ng bayan yung ginagastos niya. Mayroon ba siyang bit-bit na bilat? Kaya i-ready niyo yung camera niyo. Baka kunwari lang pala, pero yun pala nasa bonggang 7-star, I don't know kung may 7-star sa Austria, bonggang-bonggang hotel, tapos yung pala, nagbibiyakan. Alright? Diba? Nagbibiyakan sa ngalan na Aga Choleng, andyan, palangga, hanapin mo si John Vic Remulla at saka si Poquido. Baka hindi lang isang Poquido ang dala niya. At ikaw naman, Poquido, kung sakaling kasama ka dyan, na ginagastusan niyang bilat mo sa pera ng bayan, mahiya ka naman. Arti-arti ng putang ina retokada. Di ba? Jutang Genemes, di ba? Ng retokadang to the highest level, ang arte-artes, bilat ang puhunan ng mga, ng mga putatsing na ito. Oh, si Atty. Harry, okay lang siya. So ngayon, kaya tinatanong natin si John Vic, pumunta ka ba dyan for dudukutin mo si Harry o pumunta ka dyan para para kunwari, yun nga, smoke screen lang. Nung sinasabi mo na si Harry Roque ay dadampotin mo o kikidnapin mo nga ayop ka or binagamit mo lang si Harry Roque at saka si Zaldico para makapag-giyot-giyot ka dyan. Si John Vic, nagjiyot-jiyot sa puki-puki-do. Support naman talaga si John Vic, no? Zoro, oo, para nakita natin, Ganito lang naman yan eh, di ba? Walang bayagyang hayop na yan. So yan ang napag-alaman natin, kaya i-ready ninyo yung camera ninyo. Dahil, hindi sila pwede magtago o maghihiwalay lang yan. Nananawagan ako sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa hotel. Picture nyo, send nyo sa akin. I doubt makidnap na si Spokes Harry, ganyan-ganyan. Well, okay naman si Spokes Harry, kakausap lang natin, mga kababayan. Pero yun lang, ang nagchika boom boom sa atin dito ay mga taga-Austria, doon sa Chamber of Commerce na nandoon si Remulla sa event na yon. Alright? Kakausap lang natin. So ang question, in-announce ba ni John Vic Remulla? Nag-post ba siya? Nagpa-interview ba siya? Sa mga bayarang media bago siya umalis?
Baka hindi ko lang nakita. Meron ba kayo, Nelson, Channel 167? I'm also Nelson Suwal ng Paris. How are you? So meron bang ni-release? Baka na-miss ko lang. May ni-release ba ang Office of the fake news? Office of the Bangags. May ni-release ba sila na umalis na si Remulla patungong Austria? Kasi kung hindi, alam nyo na. Kasi nag-press con yung kanyang isa pang kapatid na Julul, si Ombudsman Bolate Remulla, mukhang naghihingalo na naman kanina, nakita ko umahagod di ba? Nag-press release. So siguro habang nagbabiyahe si John Vic, sila ay, back to back ka ng mga press release, conference, di ba? Bakit sikreto? Kung pera ng bayan yan, di ba? John Vic, kumpirmado na nasa Austria kang ulol ka. Bakit hindi mo sinabi sa taong bayan? Ano ba ang mission mo? Hindi ba dapat? Kung talagang may mission ka na ito ay naayon sa batas, di ba? Na sinasabi mo na iano mo si Harry Roque, ganyan-ganyan, na ikaw ang mag-aresto sa kanya, ganyan. Bakit kailangan mo isikreto kung legitimate yan travel mo? Bakit ka nagsikreto? May bit-bit ka bang kipay-kipay dyan? Kaya sabi ko mga palangga, since may nag-inform sa atin, i-ready nyo yung camera nyo. Kilala nyo naman kung sino si Pocoy. Dorito Kadang kipay. Okay? Yung bilat nito. Kasi nga, napag-alaman natin yan na nagregalo dyan nagregalo si John Vic ng Porsche at saka Lexus. Ang question natin, like nga tinatanong John Vic Remulla, saan ba nanggaling yung mga pinangre-regalo mo sa mga bilat? Pera ba ng bayan? Pera mo? Pera ng smuggling? Pera ng ano? Bakit mo sinisikreto? Di ba? Nung nakarang araw, nag-broadcast ka. Kunin ko si Harry Roque, ganyan, ganon. Bakit ngayon pasikreto ang pag-travel mo? Then, the Secretary of Justice, yung Vida, nagsabi na naman, pupunta daw sila sa Czech Republic para makipag-ugnayan. Sinasabi nila na ang statement namin, particularly kay Spokes Harry Roque, ay fake news daw kami. Ang fake news kayo. Diba? Dahil mismo, alam ko na talagang may official statement. Okay? Si kaibigan nating Zaldico na hindi nga siya nakulong and he's okay. Sinabi rin ng abogado niya yun, everything is fine. And sinabi niya, okay naman siya. So ngayon, ang nakikita natin dyan, kasi may mga delegates, maliban sa mga delegado ng mga delegadong mga bangag, o delegadong mga kawatan, mga demonyo na bit-bit na Remulla ni John Vic, meron pang bibit-bitin etong si Secretary of Injustice, si Vida, na sinasabi daw, pupunta kami doon para makipag-ugnayan, bullshit yan. Bakit kailangan pa pumunta ng Secretary of Justice doon? Kung meron naman tayong Embahada, Department of Foreign Affairs. Ang makikipag-ugnayan, optics na naman yan. Diba? Propaganda na naman yan. Smoke screen. Para linlangin ang taong bayan. They're buying time. Na kunwari, ganyan-ganyan, nandyan si Zaldico, tapos gagawa sila ng, makikipag-communicate yan. It's either magbabayad sila ng maleta, well, I don't think mababribe nila or I don't know kung anong arrangement, di ba? Yung kanilang mga gagawin, yes, Katobi, yung mga optics nila. Pero pera na naman ng bayan yan, tapos bibit-bit sila ng mga bilat. Nakakangkangin nila sa Europa. Ganyan ang gawain ng bangag administration. Sinasayang ang pera ninyo, kaya nga di ba, ang topic sa ating bayan ngayon, may nakataba kayong progresibong topic. Ang topic, it's either may mga namatay. Diba? 2 OFW namatay sa Lebanon. I don't know kung anong gagawin yan ng bangag administration. Bibigyan ba nila ng pangkabuhayan yung mga pamilya? Namatay, na driver. Nung namatay, tsaka sila nagsabi na, maybe we're i-digit, i-Gcash natin sila o i-digitize natin yung pagbibigay ng ayuda. Kailangan pang may mamatay bago nila gawin, bago sila makapag-isip ng tama. Mas masahol pa during
sila sa panahon ngayon na walang pandemya nung panahon ni Pangulong Duterte. Yan yung nangyari sa bayan natin. Then of course, ang walang kamatayang pag-impeach nila kay Inday Sara kasi hindi nga talaga kaya nila ang mga Duterte sa clean and honest election. Kaya ngayon, siyempre, alam naman natin yung mga nasa gobyerno dyan ay gagapangin at gagapangin ni Lisa Tanas. Ni Bangag ito. Ayan, ang Diyos gumagapang si Pirot. May nag-send kasi sa akin ng tangay na, di ba yung kipa yun, na nagpirot na si Gaga, yung dila niya. Tinga yan eh. Totoo yan Ayan yung nasa dila niya, tinga yan. Kadiri, di ba? Mukhang di nagtututbrush. Ang kiyo ng putang ina. may nag-send kasi nito sa akin. Siya daw si Mona Lisa. No, sabi ko Demonia Lisa. Diba? Chararat, diba? Ang pangit. Jongit talaga siya. Wala talaga tayo magagawa. Nakakasuka talaga yung kanyang itsura. Yaks. Okay? So, mga kababayan, eto yung nangyayari sa atin. Siyempre, inamin mismo ng masegue lang natin, ng abogado ni Madriaga. At inamin din ni De Lima na nakikipag-transaksyon. Nakipag-usap si De Lima at saka si Trillanes, another support. Binabayang putang inang yan. Duwag naman yan Ako lang ang katapat yan di ba? Naalala yung nagbakbakan kami dito. Support yan. Si Trillanes. Gusto kong pitikin yung itlog niya na support. Di ba? Inamin na nakipag-transaksyon sila, nakipag-usap sila kay Madriaga. So, sa kulungan. So, malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na lahat ng ginagawa ng gobyernong ito, panggigipit. Of course, panggigipit sa mga critical like me and you, then yung mga Duterte. Diba? No wonder yung script, diba tama kayo? Yung script ni Madriaga is the same script na ginagalawan ni Trillanes. Hindi ba kayo nagtataka even sa ICC kasabwat si Trillanes? So kasi inuutosan ni Pirot. Ang syongit ng Jonathan. Si Satanas ay nalalagas, naagnas-agnas ang kanyang kepyas. Ang syongit talaga ni Gollum, sabi ni Agnes. Alam mo, matatapos din yung hayop na yan. So now, mga kababayan, eto yung nangyayari sa bayan natin na walang progresibong mga balita. Naghihirap kayo dahil sa gas, di ba? Sa gasolina, sa krudo, sa mahal ng bilihin and everything. Walang solusyon ng gobyernong Bangag kung hindi mag-optics. Mag-a-announce na uli si Zaldigo na anong petsa na. Diba? So ngayon magta-travel ang Secretary of Injustice. Now si John Vic nandoon na. Baka mag-orgy lang sila doon. Baka may dala-dala nga silang mga pokido at mga bilat. Choleng, palangga Choleng, may may trabaho kayo ngayon. Okay? Pero walang bayad yung trabaho ninyo. Huntingin nyo sila. Picturean nyo lang ng ganyan, Andyan lang yan sa mga high-end. Okay? Mga Pilipino dyan, mag-message kayo. Turo nyo kung saan hotel papupuntahan ko. Papipicturean lang natin yung mga bilat nila. Right? SDS New York, how are you? Congratulations on your 200,000 subscribers. Palakpakan. You made it. All right? So now, sabi ni Litz, you look 20 years younger. Of course. I'm only 25 today. Ito si Tin Wide. Tawa ka ng tawa dyan palangga. So anyway, mga kababayan, so nandoon sila ngayon. And now, mga kababayan, sinasabi ni Clarissa Culasa Taratara, di ba? Nag-speech na naman kanina si Culasa Taratara, sinulat ko yung sinabi niya. Masa yung portion lang, okay? Sinabi ni Clarissa Taratara kanina sa isang speech niya. Sabi niya, mga kababayan, sabi niya, kasi kailangan po ng mga stakeholder. Ang mga stakeholder participation, alam niyo ba kung ano ibig sabihin niya? Stakeholder. Diba? English yung binanggit niya, stake. Katulad ng stake, spirit. Diba? Ang big kasi sa spirit is spirit. Stakeholder. Nag-English ka, hindi ang salita mo, stake. Boba talaga. Simpleng arithmetic. Simpleng English lang palangga. Ito yung mga hinahire ni Bangag. Yung mga bobo
nasuntok ng suntok ng tama sa hangin. So nagbumukha silang katawa-tawa. Okay? Boba kasi abogadong vova. Abogadong tanga. Nakamukha na sila ni Lisa Tanaso. Gawan nyo nga si Clarissa Taratara ng ganito. Ito yung nag-utos, beef steak. Okay? Sabi Chari Victoria, beef steak. Oh, parang ganon, steak. Beef steak. Steak, steak. Steak. Kakaloka. Anyway, ngayon mga kababayan, right? So, ang sinasabi nila na, lang, may nakain lang akong skin. Nakain ko yung skin ko. Mga kababayan, i-flash natin. Ngayon mga kababayan, ay sinasabi ng DOJ, ng Secretary of Justice, na totoo daw, okay, na nahawak nga daw ng Czech Republic si Zaldico. At kaya sila pupunta. Di ba? Wala nang statement sa Ministry of Justice, Ministry of, Ministry of Interior. Wala talaga, even PNP, Police from Czech, wala talaga. Ilang petsa na, ilang araw na, Today is what? Tuesday na, Friday, Saturday, Sunday, 1 week na. Kung totoong nandoon, di ba, si Zaldico at talagang sigurado sila, dapat meron na silang nirelease na statement man lang sa Ministry of Justice, pero wala. So pupunta pa lang si Secretary of Justice. Baka nga mag-o-orgy lang yung mga putang inang mga yan. Di ba? At gagawa naman sila ng eksena, pinaprocess pa kasi hindi ganun kadali, dahil iba ang batas sa Europa, tapos sasabihin ni Bonjing Remulla, ganyan-ganyan, sabi niya, kailangan mailipat natin ang jurisdiction ng body ni Zaldico sa Pilipinas, sa Tuchucho, para masabi natin na masigurado natin na siya ay makapagtestigo. Ang dami mga palabog na mga jutang ginemis doon. In-announce nga ni Bangag na nahuli na, tapos ang dami mga kajotahan. Kaya dapat talaga ito lipulin to mga to. Pakilipol yun na nga yung mga hayop na to. Pupunta, gagastos pa ng pera ng bayan, pupunta si Zaldico. Anong silbi ng embassy? Ano ang silbi ng mga police attaché na sumusweldo at binabayaran ni Lee Satanas para mangidnap? Remember that? Mga police attaché sa Turkey ay inutusan ni Satanas para dukutin ang mga anak ni Sheena. Police attaché yun. Nakipagsabuatan si Lee Satanas, si Bangag sa DFA, police attaché, para nakidnap nila yung dalawang bata. Kaya kidnapper ito talaga si Bangag at saka si Lee Satanas at yung mga kasabwat nila. And now, pupunta si SOJ, Secretary, SOI dapat yan, hindi SOJ. Secretary of Injustice, kasi walang hustisya sa Pilipinas. Ang hustisya ay para lamang sa kanila. And now, look at them. May nag-release na naman ng statement si Ombudsman Bugo Remulla Bonjing na mamamatay ka ring hayop ka. Ano ang sabi? Ang sabi, hindi nila pinayagang makaalis itong si Tambaluslos papuntang Singapore kaya siya magpapagamot daw at nila yung i-freeze yung mga account at ito ay imbestigahan nila. Kaputahan yan. Optics yan. Para sabihin, that's another smoke screen, darling. Para sabihin na, hey, etong Bangag administration, kahit pinsan niya, ay talagang ginagawa, iniimbestigahan si Remulla. Remember that? Yung binuo nila yung ICI na yan, yung kaputang investigation, independent, ano na ba ibig sabihin nun? Independent kabangagang investigation na yan. Anong ginawa nila, di ba? Pumunta din si Chararat Sandro Marcos dyan. Si Charis, di ba? Pumunta din si Tambaluslos. Ano nangyari? Kinlose door nila, executive session. Executive session, di ba? Tinago din nila. Ano nangyari? Nakasama ba yung mga pangalan ng mga hayop na to? Ano ang sabi dyan? Cleared si Tambaluslos. Walang mapatunayan na nalink siya sa ganitong pagnanakaw ng mga mali-malitang pera. That's another bullshit. Para lang masabi nila na si Bangag, kita nyo nga, tignan nyo ang presidenteng Bangag,
O, even yung pinsan niya ay ganito, ganyan. That's another script, darling. Palangging-ging. Smoke screen para malihis ang, para malihis yung tunay na issue na nagaganap ngayon sa bayan, yung kagutuman, nagkandamatay, mataas ang krimen. May nag-message sa akin sa Mindoro, nakakaiyak, nag-email sa akin, yung mga sibuyas nila, hindi nabibili. Kasi binabarat. O, ito. Oh, ang sabi sa akin, ito yung mga problema. Miss Maharlika, isa po ako sa inyong taga-subaybay. Baka sakali na po kami, taga Bulalao, Oriental Mindoro po kami. Napakarami po namin nag-harvest ng sibuyas na nakatambak lang kasi wala pong buyer. Meron naman po, kaso lang 17 pesos lang ang kuha. Samantalang sa market is 50 to 60 po ang kilo ng sibuyas. Hindi po makataong presyo. Salamat, Miss Maharlika. Ang laki po kasi ng puhunan namin sa ngayon po nasa 600,000 na gastos namin. Tapos babaratin lang. Dahil ang sibuyas na namamayagpag sa Pilipinas ay sibuyas ni Lisa Tanas ng kapatid niya dyan sa Bureau of Customs. Isa yan sa mga in-expose ko sa inyo. Ang kanilang smuggling na sibuyas, yun ang nabibenta sa palengke. So ang mga local producers, local farmers, ito ang nangyayari, kaya nakakagalit. Teka, tignan natin, nag-send ng picture sa akin. Okay, ayan ayan. Sinan sa atin ang kababayan natin, ayan, wala daw bumibili. May bumibili man, barato. Barat, binabarat ng mga putang ina. If I have money, bibilin ko lahat yan palangga Kaso, wala tayong pera, ano gagawin ko? Ayan. Ayan ang sinusumbong sa atin. Binibili yan 17 pesos ng isang sako. Magkano ba si West per kilo sa Manila karon? Mga kababayan. So kawawa talaga yung mga farmers. Samantala ang gobyernong bangag, puro diversion. Puro diversionary para sabihin. Kasi magsusona na yan Sabi ko sa inyo, magsusona na yung mga putang inang bangag na yan. Para sabihin, islama sa sasona niya, ang presidente nating bangag ay walang sinisino. Kahit ang pinsan niya ay pinanagot niya. Kinasuhan, chuchuchucho. Then later on, after the investigation, ay walang kinalaman. Napakadali lang sa kanila yan. Sabi ni Mir na 150 pesos per kilo. Ang palengke ba yan palangga? Then, bibilin sa kanila 17. Nasa ng hustisya? Sa market daw, 60-50 ang bilihan. Di ba? Tapos 17. Kawawa talaga yung mga farmers. Kawawa talaga, not only farmers sa mga Pilipino, dahil sabi ko nga, lahat ng mga ginagawa ng bangag, ng Dilawan, Pinklawan, Bangagan, ay sanib pwersa sila para ibagtuto kay Sara Duterte. Gumagastos ng pera, dahil alam nila na napakalakas ito ni Sara Duterte, sirain na lang ng sirain ito, then they don't care about you, magkandamatay kayo, pumila kayo dyan sa mga ayu-ayuda na yan. 350 per kilo daw sa Cavite. Okay, sabi ni Ling. Kawawa talaga. 90 per kilo sa Davao sa palengke. Tapos bibili na sa kala 17, Mia Pochi. So kaluluoy talaga. Ano pa yung mga issue? So ngayon sila nagta-travel. All expense paid, mga kababayan, galing sa pera ng bayan. Tapos tapos si Bangag, tsaka si Lisa Tanas, hakot ng pera sa smuggling, hoarding, dyan sa Department of Agriculture, sa STL, dyan sa yung bidlag natin kanina, sa Ilocos Norte. 'Di ba? Yan ang expose ni Chavit Singson, ni Manong Chavit Singson, na dapat talaga, Manong Chavit, ilabas mo na kung ano man yung dapat mong pasabugi na yan, na issue tungkol kay Lisa Tanas. Dapat ibuhos na yung mga hayop na yan. Iba-iba mga presyo, 100 pesos per kilo sa Cebu. Sino taga Mindoro dito? Kasi taga Mindoro yung sumulat sa atin. Anong gagawin natin sa mga kababayan natin? Binabarat yung kanilang harvest. Paano sila makakabalik ng puhunan nila? Pinapatay mismo ng pamilya ni Satanas ang mga aranetang yan. Lahat yan alas magkakasabot dyan sa Bureau of Customs kasi pinapapasok nila ang smuggled na sibuyas. Double trouble. Okay, double dead actually ang bayan. Siyempre smuggling, hindi nakakolekta ng tax. Pinapatay na. Ganun din naman ang effect Kukolektahin ng tax na nakawin nila. Then, ang ating mga kababayan, hindi makabenta, nabubulok ang mga sibuyas.
Kasi pinaprioritize ng Bangag administration yung mga smuggled na sibuyas and other agricultural products. Ito yung sad reality sa ating bayan. Sibuyas dito sa Dubai, galing ng India and China, mura lang. Sabi ni Dubai Banker. Sibuyas nila, Lizatanas, 229 kilos. Ano yan, palangga? Okay. Tinalo tayo sa Burkina Faso sa Africa. Less than 5 years pa lang, nag-boom na ang agriculture. Never ever magbo-boom ang agriculture sa Pilipinas o the whole country, mga kababayan, kung ang presidente ninyo ay addictus benedictus. Puro ganyan. Tapos sasabihin ng Bangag administration na to, ano sinasabi dito? Okay? Hindi mapuputol ang supply ng produktong petrolyo kasi ayaw ng Pangulo ng stagnation, chuchu-chuchu. Hindi talaga mapuputol ang supply ng petrolyo kasi, alam niyo kung bakit, hindi na mapuputol sa pinakamataas na halaga. Kasi nagsasabuatan again ang mga negosyante, alright, ng petrolyo sa kay Lizatanas, kay Bangag. Diba? Ano ang sabi? Diba? Ang sabi nila, kinancel nila yung excise tax sa diesel, sa gasolina, da. Pero ano nangyari? Hindi naman nagbago ang presyo. Meron man konti, rollback sila. Naapektuhan ba? Nararamdaman nyo ba? Kayo dyan, mga palangga, may mga sasakyan, may mga motor, nararamdaman nyo ba yung rollback ng statement nitong kulasa na ito, Bangag administration? Puro kasinungalingan. Nung binoljak natin sila, mga kababayan, na sinabi natin na ang Bangag administration na ito, lalo na si Lizzie Marcos Jr., ay puro kasinungalingan. Siya ang father of fake news talaga. Tignan natin kung ano ang, kaya nga alert, sabi ko nga, alerto kayo dyan sa Europa, lahat sa ang part man yan, sa Czech man yan, sa Austria man yan, sa Slovak man, sa wherever, di ba? Picturean nyo dahil kayo ang mga citizen, ano tawag dyan? Mga citizen journalists or vloggers. Di ba? Kayo mga volunteer. We need you na picturean sila tapos isend ka agad kay Maharlika. Maharlika, balitang maharlika@gmail.com, Maharlika Network at Proton Mail. Ayan o, mga email natin. Ayan o, ang dami nating email dito, mga palangga. Alright. Asan ba yung mga email natin? We have ito. Ayan, send nyo sa akin yung email nyo. O, ayan o, ayan yung email ko. I-send nyo yung mga pictures, maharlikanetwork@protonmail.com. I-send niyo pag nakita nyo yung mga kipay. Kasi hindi po pwedeng magdi-date yung mga yan kung bitbit sila mga belat. Di ba? Magdi-date sila sa mga restaurant o magchuchok-tsakan sila sa hotel. Imposible, maghiwalay lang yan. Ganyan yung strategy nila. Kunyari, maghiwalay, distansya lang. Para pagdating sa dining, magkakasama yan. Di ba? So yan ang bantayan ninyo. Bantayan nyo tong si Secretary of Justice Vida na sinasabing bibit-bitin niya yung mga delegation. Another gastos na naman ng pera ng bayan. Di ba? Na ano ang silbi ng DFA? May DFA, wala na pala silbi ang DFA na yan. Di-abolish na lang yan kasi hindi nyo naman ginagampanan. Yung ibang mga konsul dyan. Hindi naman nila ginagampanan yung trabaho nila para tulungan yung mga OFW, yung mga displaced OFW sa iba't ibang mga bansa na supposedly may budget for them para tulungan sila, shelter at kung ano-ano pa. Pag may problema sila, ano ang ginagawa ng mga putang inang dyan sa embassy? Hindi man lahat, may mga matitino naman siguro mga ilan. Ano ginagawa nila? Ginasika-sika lang nila. Yun ang sika-sika. Ano ganun sa Tagalog ang sika-sika? Parang inaapi, parang minamaliit. Okay, minamaliit kasi domestic helper lang yan, ganito lang yan. Ganon ang trato sa inyo ng hayop na gobyernong bangag na ito. Hindi katulad ni Pangulong Duterte nung panahon niya na binigyan kayo ng dignidad. Sa panahon ni Bangag, wala silang pakialam sa'yo. Pinapila nga yung mga jeepney drivers. Nang inabot ng 14 hours, 24 hours maybe, or almost 24 hours. At namatay ang iba sa inyo. Ganito ka-demonyo ang Bangag administration. Now, ano pa sinasabi ng mga bangag na ito? Okay? Pinasisinungalingan si Harry Roque. Itataya ko, bibiyakin ko ang kipay ni Lizatanas kung nagsisinungaling. Okay?
kami dito. Bibiyakin ko, utdon ko ang joto ni Bangag. Tapos ipakaon ko sa iya. Right? Kung nagsisinungaling, mga kababayan, puro na lang ganyan. I was told that they will be sending a delegation there to coordinate with the Czech authorities and of course with the EU on this matter. Diba? Makikipag-coordinate sa EU. Kung talagang kailangan nilang, legal, kaya may grounds na mabitbit nila, mapauwi nila si Zaldico, mga palangga. Okay? Dapat nabitbit na nila. Tapos sinasabi ni Secretary of Injustice, i-confirm ba nila kung meron daw, mayroon talagang Portuguese passport si Zaldico. Pero inuna na ni John Vic Poquido, in-announce na meron daw golden visa or Portuguese visa itong si Zaldico. Di ba? Nagko-contradict lahat. At ang kakatext na sa atin, tatanggalin. Ito, tandaan nyo dito April 21st or April 21, 2026, binalita sa atin na patanggalin na raw si John Vic Remulla by June. Tignan natin. Tignan natin ito. Alright. The latest chika. Chika pa lang. Chika pa lang kasi nasa Austria na siya, di ba? Alright? So, tatanggalin na daw si John Vic Remulla. Papalitan siya by May or June. Okay, crush release na siya. Para siyempre, pwede na ko, in-announce naman ni Maharlika. Paano nalaman ng kulot na yon? Diba? Kailangan ma-fake news si Maharlika. Crush release na, i-delay muna natin. Huwag muna tanggalin natin si King of Hersey. May, sabi ni Maharlika, May or June. So, gawin natin July para ma-fake news si Maharlika. But yan, latest yan. Nasa loob nila yan, nasa circle nila yan nung nagbalita sa atin. Kasi daw sa kapalpakan ni John Vic Supot, diba, na puro Hersey ang pinagsasabi niya. At na ngayon, siguro ini-enjoy niya yung huling mga buwan niya. Kaya nandun sa Austria at the expense of your money. People's money, mga kababayan. Okay? Temo, sabi ni Ate Ana, sinungaling si John Victoria. Dito na siya sa Vienna. Ate Ana, kumuha ka na ng iyong camera at nahantingin mo na si Poquido. Ikaw ang task mo, Ate Ana, si Poquido. Ayaman si John B. Kailangan makita natin. For sure, magpo-post si Poquido sa Instagram niya. Dahil, in-expose natin right after na yung post na i-delay niya muna. Kasi kukorroborate natin na binitbit talaga siya ni John Vic. Ganun yan. Ayan, bantayan nyo. You know kung sino si Bilatra. Yung alpot na yan. Ang dami kasing alpot talaga sa gobyerno eh. Diba? Talagang hinuhudas nila. Inaalpot nila para silang mga juta na lahat gustong nakawin. Diba ganun yung yung katulad ng alpot, nagpa-giyot-giyot, sama susyunda, nagbiga-biga. Diba bumibika-bika para makuha yung pera? Ganyan. Ganyan ang gobyerno. Ganyan si Lisa Tanas. Diba? Walang pinagkaiba yan sa mga jutang julul na lahat gustong kamkamin. Kawawa ang bayan. Sobrang kawawa. Mga kababayan, sobrang kawawa kayo. And itong mga hinayupak na ito ang ginagawa. Ano sinasabi dito? Okay, ayun magsisenda ng mga delegation, chuchu-chuchu. Ano sinasabi ni John Vic Remulla? Well, jurisdiction over his body, over his person, is what we really want to happen so that we can actually make a very good hearing out of it. Okay? So, kailangan na pauwi si Zaldi so that they can defend themselves and so that justices who are hearing the case will be able to render the proper judgment. Shut up, Remulla. Bonjing Remulla. Puro lahat kayo kajotahan. Puro lahat kayo kasinungalingan. Okay? So ngayon, yan yung mga latest, mga kababayan, mga latest na mga kasinungalingan ng Bangag administration. Hiningan nga sila ng tambayan. Nasaan na yung picture? Nasaan na yung official statement? Bakit wala? Diba? Puro kasinungalingan, lahat kapalpakan. Kailangan mo nang dumilat ang mga mata ninyo. Okay?
Kailangan muna maging ganito ang mukha ninyo bago sila kumilos. Siyang hayop na yan, ang perot. Demonia Liza. Okay, hindi Mona Lisa. Demonia Liza. Okay? So ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, tangina. By the way, itong pag-resign ni itong pag-resign ni Galvez. Sa tingin nyo, ano ang nito? Anong eksena to? Presidential advisor ni Bangag on peace, reconciliation, and unity. Nagkaroon ba ng peace ang Pilipinas? Anong ginawa ng Bangag? Puro panggigipit. Reconciliation? For what? Reconciliation, wala kayong ginawa kundi babuyin nyo. Sinusubukan yung babuyin ng mga Duterte. Unity! Pinagwawatak-watak nyo ang mga Pilipino dahil watak-watak sila sa kanilang mga pamilya dahil nandun sa ibang bansa. Watak-watak dahil nagpapakalat si Bangag, si Satanas, si Clarissa Taratara, itong mga tauhan niya na mga fake news para guluhin ang utak ng taong bayan. Diba? Puro kasinungalingan. Yan ang issue ngayon. Now, itong si Galvez, siya ba ay nag-resign dahil siya ay sukang-suka na sa gobyernong Bangag? Magkasunod ang kanilang pag-resign, katulad kay Traidor Anyo. Magsasalta ba sila na ang presidente nila ay adik? You have to do something. Kasi ang ano talaga dito, ang problema talaga dito mga babayan, yung mga inupo, mga traidor. Oo, we understand that fucking chain of command. Kailangan kahit against your will, titiko mo yung bibig mo. Kasi chain of bangag. It's not chain of command. Chain of bangag. Nakikita mo na umiiyak na yung taong bayan. Naghihirap ang mga farmers, naghihirap ang mga drivers, naghihirap ang mga fisher folks, mangingisda, naghihirap ang mga teachers, lahat naghihirap. Putang ina. Oh, tinanggal? Sabi ni Joy, Alexis, we don't know. Kasi sunod-sunod yung interval. Days lang yata. Days or week. Yung pag-alis kay Anyo. 'Di ba? Pag-resign kasi 'di ba si Anyo, usually naman ang kanilang reasoning is like personal and health reason. Okay? Aalagaan yung sarili, aalagaan yung asawa. It's so bullshit. Dapat yan talaga yung mga yan nagsasalita. But hindi natin ma-expect yan. Kasi talagang makapili, traidor. Marami talaga sa gobyerno natin. Kaya sabi ko sa inyo, kung pwedeng ipasakop po na lang kayo sa Amerika, total, dyan na yung aming Nakita nyo yung ating balikatan chuchu-chuchu daw? Dyan yung aking mga brusko. Padadala dyan. Okay? Sana nga lang sakupin na kayo. Gusto ko talaga sakupin na lang, di ba? Kasi totoo naman, di ba? Na sinasabing, tuta ng kano, ano pa ba? Di bali na, sakupin na lang namin kayo kasi para hindi na makapagnakaw itong mga hayop na ito. Paulit-ulit na lang ako dito. Traidor din naman yan si Galvez sa cabinet ni PRRD, sabi ni Casey. Traidor nga palangga. Ayaw niyo magpasakop. The ship is sinking. Possible, the ship is sinking. Hindi natin alam. Baka nga talagang yes, Marivic. Dapat may parusa. Alright? Nag-ready ang resignation. Sabi ni Dance, isilipin ako may private jet na naka-standby sa Prague. Meron yan. For sure, meron yan. Kaya nga sabi ko, ang nakikita ko dyan, spokes, hindi pa kami, I don't know, alam na ba ni spokes, na huwag siya magtiwala kay John Vic. Baka mamaya, although hindi naman sila basta-basta makagawa ng kidnapping doon, baka lumayin ba si Spokes? Spokes! Baka, sabi ni John Vic, dito tayo sa, yung kinainan natin, Ate Ana, na masarap, ay, I don't know, kasama ka doon. Basta kinainan natin. Baka mamaya, yung ipid ka, alam, mahilig tayo kumain. Baka bigla kang lumayin, isasakay ka, gano'n ka, isasakay ka sa private jet. Thank you for that. Diba? And then, diba? Ginugulo talaga nila yung taong bayan. Okay? Ginugulo nila tayo. Ginugulo kayo dyan. Puro na lang kahirapan. Hindi tayo magdidig in dun sa issue dito sa impeachment ni Inday Sara. Kasi mga kababayan, obvious naman na nagsabuatan sila. Yung mga COA reports na yan, yung bank account nila Inday, gagamitin talaga nila yan against kay Inday Sara.
by hook or by crook, illegal ang gagawin ng mga hayop na yan or tututukan o babayaran, bibigyan ng maleta, yung mga nasa COA o kung sino pa man, para maidiin si Inday Sara. Na hindi nakakalimutan nila. Hindi lang naman nag-iisa si Inday Sara, meron pa tayong Baste. Di ba? Or kaya meron tayong Maharlika. Di ba? I'm praying na hindi sila magwagi. Di ba? Sa paggurgur kay Inday, sa kahit anumang aspeto. Kasi gusto talaga nilang gurgurin yan. Eh. Ano daw, si Trillanes ang edad ay papalit kay John Vic? Well, hindi malayo 'yan, pero kasi ang role kasi ni Trillanes Talawan, support din 'yan, behind the scene lang. 'Di ba? Behind the scene lang 'yan ay taga ano tawag diyan? Anong term diyan sa traidor na 'yan, 'di ba? Binuking ng 18 Marines na si Trillanes talaga ay binigyan ng pera. Okay? Sobre, maleta, at nakipagsabuatan sa ICC at inamin mismo ni Remulla yan na minute nila yung mga ICC personnel. So this country talaga, sabi nga ni Palangga, itong bansa natin, wala na talagang maaasahan. Instigator, yes, thank you for the word. Yeah. So wala na talagang maaasahan Panfilo Ibarra ang gobyerno natin sa panahon ngayon. It's either nga matuluyan na si Bangag. Pero pag natuluyan yan, grabe, paano mababawi yan? Dapat talaga burahin na sila sa lipunan. Diba? Sabi ko pa ulit-ulit, dapat magkaroon ng batas later on na 500 years may bitay. Siguro alam nyo, iniisip ko to, kung talagang magkaroon ng bitay na parusa ang Pilipinas, na kapag ako ang nasa pwesto, yung batas na yan, hindi mo pwedeng i-amend, hindi mo pwedeng i-repeal for 500 years. Ano yung batas na yon? Gurgur. Gurgurin ang lahat ng mga kawatan. Kasi parang 100 years alanganin eh. By 500 years, siguro lahat nagurgur na ni Maharlika, no? Yes, Agnes Chain of Maleta. Yung hindi mo pwede, di ba, hindi mo pwedeng baguhin ang batas na bibitayin kasi meron na tayong bitay dati. At dapat yung bitay dun sa mga heinous crime at sa pagdanakaw. Alam niyo pag may batas na ganyan, tanong ko nga kay Spokes, pwede ba tayo later on? Abogado siya. Pwede ba ako magpatupad ng batas later on? Kunyari, ako presidente. Syempre, dadaan. You know? Ito lang naman yung mga wishful thinking ko lang naman. Na kapag nagkaroon tayo ng gurgur, Republic Act Gurgur 500. O, di ba? Meaning 500 years siyang batas na yan. Magnakaw ka ng 100 piso na mapatunayan na na ninakaw mo siya, gurgur ka na kaagad. Alam mo, matatakot lahat yun. Sigatuan tayo sa Dubai na pwede mong iwan yung wallet mo. Iwan mo lahat, di ba? Na walang magnanakaw kasi takot magurgur eh. Kasi kailan lang batas? Okay ba tayo doon? Gurgur 500. Republic Act. Gurgur 500 ni Maharlika. 500 years. Meaning, by that time, sobrang ganda na ng Pilipinas. Basta ang unang gurgurin ang mga politiko, ang mga rapist. Katulad ng asawa ni Luistro na nasangkot sa panggagahasa. Yan ang mga ginugurgur. Yung mga nag-orgy, katulad nila Bangag sa loob ng Malacanang, bitay din yan. 'Di ba? Hindi pwedeng babuyin ang Malacanang. Grabe no ang lupit. Kaya siguro na Maharlika, pag ako nandiyan dyan, baka hindi nyo rin pangarapin or pangarapin nyo ako. You know? Dapat death penalty talaga yan. Kasi paulit-ulit na lang, wala silang pakialam. Kita nyo, harap-harapan na yung maleta, si Marcos Jr. Binuking na ni Zaldico 25% of 100 billion. And how many billions o trillion pang napunta sa kanila? Sabi ko nga, harsh pakinggan. Okay? Pero, gusto niyo bang mabuhay ang mga yan? Na dahilan kung bakit ang daming namamatay sa public hospitals? Dahilan kung bakit may mga no read, no write tayong mga kababayan dahil can't afford to go to school, although may public school tayo, pero kulang sa impormasyon sa mga barangay, para turuan sila, i-educate sila. Sad, no?
At dito, kapag ang pinuno, mga palangga, asa na yun? At ito dapat talaga, ito may exemption yan. Dapat ang parusas dito sa babaeng to, sisig. Republic Act sisig, bopis, sais-sais. You know what I mean? Yung mga nagkasala na walang kabusugan sa pera ng bayan, 'di ba? Republic Act 666. Sisig o bopis, tadtarin ng pinong-pino nang hindi na mapamarisan. Kasi kung hindi wala tayong batas na death penalty, paulit-ulit na lang yan, nalulusutan ang batas. Babayaran lang kung sinong uupo, makipagsabuatan si judge, makipagsabuatan si associate justice, sila, you know, paulit-ulit na lang. Kaya sabi ko sa inyo, by 80 years old ako, baka, mga kalangga, ang mga banga, ganun pa rin ang itsura ko. Ay, ganun pa rin yung laban natin. Right? May kailangan yung video ni Tambi. Si Tambi? Anong gawa ni Tambi? This is so sad, mga kababayan, na kailangan nyo na ako. Huwag na i-elect si Inday Sara. Ako na ang i-elect ninyo. Ako na ang elect ninyo dahil ubos lahat sila sa batas ni Maharlika. Tatalunin ko yan, pati si PRRD. Buburahin ko sila within 24 hours. Wala pang 24 oras, ubusin ang mga magnanakaw. Parusahan sila, mga hayop sila. Kasi kaluluoy talaga kayo, no? Kawawa talaga kayo. Yes. Pwede talaga magkaroon ng extraction, no, Dens? Yeah, I said that already, yung turkey extraction, yung kinidnap nila. Sinabi ko na yan kanina. O, ano to? Ombudsman 6 precautionary hold departure order for Romualdez. Ayan. Alam mo, pwede naman lumabas yan si Romualdez nang hindi nyo alam. Magpa-private plane lang yan. Ito si Tambalos 2. Optics lang to. Na kunyari, hold departure. O sige, magre-release tayo Hold departure ka muna, Tambalos 2. Pero pwede ka naman magpagamot sa Singapore. Sumakay ka ng private plane, okay? Ganyan-ganyan. Diba? Lulukuhin tayo ng putang ina. Ikulong mo. Diba? O Bartolinahin mo si Tambalos 2, maniniwala kami. But they're not gonna do that. Pare-pareho silang magkakasabwat ng pamilyang yan, Araneta, Romualdez, Marcos, yung hayop ng pamilyang yan at mga kasabwat nila. Isama mo na lahat. Lahat ng mga kasabwat nila ngayon, ang dami yun, mahirap isa-isahin. Pero yung mga maletas kongresistas, yan lahat. Pwede yan, etos lang yan, kunyari, hold departure, pero nakasakay sa private plane. Bullshit yan, mga kababayan. Ngayon, para mga salin-salin ni Inday. Well, aabangan natin bukas yung kanyang mga kasinungalingan sa Congress. Di ba, hindi na nga daw a-attend si Madriaga? Paano? Nakita na yung mga kasinungalingan na hindi nila pinapatawag, di ba? Kasi nakita na nila yung kasinungalingan ni Madriaga. Ngayon tututok sila naman dito. Ewan ko paano na naman nila distrong ka rin itong mga asset SALE ni Vice President Sara Duterte. Alright? Yes. Ito. Agad sisimula ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara sakaling ma-impeach siya sa Kamara. You know, napag-usapan na nila yan. Diyan sa Congress. Na-impeach talaga nila si Inday Sara. Pagdating sa Senate, tignan na natin kasi mayroon tayong, I'm not gonna say that. That's secret. Okay? Ayoko pangunahan. Okay? Yan lang tayo sa maletas kongresistas na mga yan. Ano sabi dito? Muling binanata ng Malacanang ang mga fake news daw tayo. Ulul. Si Bangag ang fake news. Ilabas si Zaldico. Sige nga, iuwi nyo nga si Zaldico. Ngayong linggo, dali iuwi nyo si Zaldico. Puro kayo kasinungalingan. Ano sabi? Nagsalta ba? Sabi ni Tambalos, to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I say to you. I am ready to defend my name. Alam mo, maniniwala lang tayo kay Romualdez. Okay, kasi nanaginip ako nung nasa Austria ako. Okay? Na
Nung sa panaginip ko, sinabi sa akin ni Zaldi, may kasama kami doon sa panaginip. Okay? Doon sa panaginip na yon, na eto daw si Tambaluslos, naghahanap ng link. Di ba parang nasabi ko na yata to sa inyo? Naghahanap ng link papunta kay Inday Sara. Ang sabi ko naman sa panaginip, link, magkaibigan sila, for sure, meron siyang message, di ba? Na para daw, babaliktad si Romualdez. Ito si Tambaluslos. Babaliktad siya at ibabagsak niya si Lisa Tanas at yung pinsan niya. Maniniwala lang tayo kung maglalabas si Tambaluslos ng mga videos. Kung meron si Zaldico, meron din yan si Tambaluslos. Dahil siya yung sinasabi ni Zaldico na si Tambaluslos ay, inutusan siya through that, tagal natin itong ating email. Diyan kayo mag-email sa akin. Teka lang, masyado ng malaki. Hindi nakita yung alindog ko. So, kung ilalabas na yung mga video, yung mga kanasabuatan ni Sandro Marcos, billion-billion na flood control na ninakaw nila, dun tayo maniniwala na at sasabihin din ni Tambaluslos, okay, kung ano yung mga ninakaw niya. Kasi nabuhay sa lahat ng pagnanakaw to Dun sa panaginip ko, sinabi ni Zaldi ko na nung time na yon, parang umaasa pa si Zaldi ko, nakakampi niya si Romualdez. Based dun sa communication, dun sa panaginip ko. Kaya nga ang sabi ko dun sa kasama namin sa panaginip ko, sabi ko, I don't think so. Nababaliktad si Tambaluslos. At for sure, di siya tatanggapin ni Sara Duterte, ni Inday Sara, kahit ano pa. Kasi sinira nila si Inday Sara But, sa tingin nyo, aamin si Tambaluslos, but, maniniwala lang tayo, hindi siya pwede magmalinis dito. Kung sincere siya, na aaminin niya sa taong bayan, na taong bayan, nagkasala ako, nagnakaw ako, isusoli ko na. Pero ang mastermind talaga, itong pinsan kong adik at si Lisa Marcos. Then, may attachment na ebidensya. Doon lang tayo maniniwala. Remember that, sinabi ko ba sa inyo yung panaginip ko? Sa dami kasi ng panaginip ko, ang daming information Diba? So, yun. Mayroon parang willingness during that time nang nanaginip ako, according to Zaldi ko, based din sa panaginip ko, na si Tambaluslos ay gustong mag-reach out kay Sara. Right? Ano, may statement si Tamba? Ano sabi? Teka, hanapin ko. Ano yung sabi ni Tambaluslos? Saang channel? Okay. Nag-live ba siya? Okay. Nagkakagulo na, sabi, ito pala, ito, tatapagan natin. I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, Pumayat together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all. That I am supposedly the master. Ulit lang. Okay? Namayat na. Based sa statement niya, mga kababayan, na hindi pwede siya ang responsible as a single person bilang isang Speaker of the House, kundi tinuturo din yung executive department. Sino yung executive? Si Bangag. So,
namayat siya, di ba? Di daw siya ang mastermind. Well, talagang ang mastermind si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Pero muron si Lisa Tanas. Sabi ko nga, si Bangag is protector lang. Using his power bilang presidente. But the mastermind ng lahat ng mastermind, si Lisa Tanas lahat. Dahil tamad naman yan si Bangag, wala kang alam yan, lagi nagsisingot. Binibigyan lang yan ng pang-addict ni Lisa Tanas. Si Lisa Tanas talaga ang mastermind. Napoprotektahan lang, itong mastermind nila, nagtatago sila sa pagiging presidente, sa power, okay, ng Bangag administration. And now, tignan natin kung ano yung nakalagay sa affidavit ni Tambaloslos. Nakalagay ba ang pangalan ni Lisa Tanas doon? So doon natin malalaman. Feeling ko lang kasi doon sa panaginip ko, nung nasa Austria ako, sabi doon sa panaginip ko ni Zaldi na yun na nga, may gusto mag-reach out ni Tambaloslos kasi tina-target din daw siya nitong mag-asawang to. Yung si Lisa Tanas at saka si Bangag. So pwede sigurong totoo na i-all out niya na. Pero tignan natin. Tignan natin kung ito ba ay smoke screen lang. Gaano kabigat yung nilalaman ng kanyang affidavit? Di ba? Yes, sabi si Lisa Tanas, sabi ni Grace, si Lisa Tanas ang commander-in-chief. Siya talaga yan. Yan ang expose ko sa inyo mga palangga. Di ba? Dinilatan nga lang niya ng mata si Bangag. Okay? So dito tayo magkakaalaman. Si Amy, okay? Si Amy Marcos, di ba? Ang nagsalita siya even before, laban sa kay Romualdez tungkol dan sa Chacha na yan. Remember that? Okay? Then, pero madami pa niya pasakali. Then yung kapatid niya, inamin niya na siya ay addictus na ganyan-ganyan. Pero hindi pa rin all out si Amy Marcos. Hindi na tayo magtatrust sa Romualdez Araneta Marcos. Pero kasi, tignan natin kung ito ba ay last resort na ni Tambaloslos. Kung ito ba ay totoo. Kaya sabi nga natin, maniniwala lang tayo dun sa bigat ng kanyang affidavit kung may ilalabas siyang mga annexes or mga attachment na si Lisa Tanas, nakikipag-orgy, ang bilat niya na may mga sili. Di ba? Kung may mapapakita niya, yung bilat niya, ginasalaksakan ng sili habang nag-orgy, doon lang tayo maniniwala. Tapos yung mga pera, habang nag-orgy sila, yung mali-maletang pera, di ba? Naninakaw nila. Kasi si Zaldi ko umamin na eh. Walang inosente sa kanila. Okay? Pananagutin nila yung batas. Pero dapat, pananagutan nila yung batas, dapat ma-target ang mastermind. Which is si Lisa Tanas Marcos. Itong hayop na to, itong pirot na yan, yan ang mastermind. Paulit-ulit ko na sa inyo yan sinabi yung tingnan mo yung hayop na yan. Di ba? Yang jutang ginemis yan, yang babaeng ahas. Yang babaeng ahas, di ba? Balikan natin yung kwento. Nung una pa lang ako nagsasalita, 2022, December. Tatandaan nyo to for sure. Na ino-operan ako ng kampo ni Lisa Tanas na i-surprise visit ko daw siya. Remember that? Yung nakapalo sa akin. Alam niyo yun. Sino nakaalala niyan? Uwi daw ako sa Pilipinas. Yes, Annalisa Ortiz. Lisa Kirat. Okay, Pirot na sa ato, no? Lisa Pirot. Lisa Tanas Pirot. Kung naalala niyo yon, na sinasabi sa akin, ano tawag dito? Maharlika, di ba? Surprise mo si Lisa Tanas, ganyan, si Lam, ganyan. Sabi ko sa inyo, ano ako, gago? Surprisein ko siya para patayin na nila ako doon sa Malacanang para hindi na ako makapagsalita. That was December. Then, di ba, naalala mo yon? So yun. Dahil sa in-expose ko sa inyo na si Lisa Tanas lahat ang may kagagawan. Smuggling, kidnapping, doon sa Turkey extraction, diba, dyan sa flood control, si Lisa Tanas yan, kasabwat yan. Diba, picture nila ni Kumar, ni Francis Chua, lahat yan. Kung kaya, pag naging presidente si Inday, lahat ito bitayin talaga to. Ito, gawin talagang bopis to. Republic Act 6666, bopis. Durog na durog, ipasuka sa kanya lahat kasi itong demonyong ito ang patuloy na nagpapahirap sa inyo. Yung hayop na yan, bulinggit. Pero ang kamandag niyan, tinalbugan pa si Satanas sa impyerno. Salot ang pamilyang yan, sabi nga ni Yen. That's true. Kaya itong statement ni Tambaloslos, di ba? Itong statement ni Tambaloslos,
na nag-sign siya ng affidavit. I don't know, ikaw inilabas na ba yung kanyang ano? Okay. Kaya tignan muna natin. Nakita ko na naman po, tangina, oh. Nagsuscroll ako, ayan na naman ang jutang niya na parang tubol. Tangina, yung hayop na yan, yan ang tandaan nyo yung mukhang yan, yan ang araw-araw na nagpapahirap sa bawat Pilipino. Yang demonyong yan ang nagpapahirap sa inyo. Kaya kayo